Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Oh, sige na. Pwede na tayo umuwi para makapagpahinga na rin sila. Nagsalita naman si Mang Doming. Lino, bukas maghahanda kami ng kaunti para sa kaarawan nitong si Mira. Kung hindi kayo busy, punta kayo rito bago magtanghalian. Dito na kayo kumain. Meron din tayong kaunting inuman. Ah, sige po, darating kami. Salamat, Lino. Sagot pa ni Mang Doming, tapos umalis na nga kami. Pagkarating sa bahay, ay nagkalat pa ang mga patay na aswang sa labas. Sabi ko naman, Rene, Ron, kayo na ang gumawa dahil mabilis naman kayong kumilos. Hakutin niyo ang mga patay na aswang, itambak niyo sa may harapan, at aabuhin natin para hindi na tayo maghukay pa. Okay, sige Lino. Wika pa ng dalawa at kumilos na agad. Kami naman ni Tingting, Lolo Ino at Rosalia ay naglakad papasok ng bahay para uminom muna ng tubig. Lino, mauuna na ako pagbalik sa balete. Hindi mo na ako kailangan dito, di ba? Oo, Clea. Salamat din sa iyo ah. Wala yun, Lino. Matapos naming uminom ng tubig, ay ako na lang ang bumalik sa labas. Nakatambak na lahat ng patay na aswang. Agad ko na iyong kinumpasan ng kuryente mula sa kidlat para mas mataas ang antas at maging abo na agad ng sabay-sabay. Ano kaibigan? Uuwi na kami. Wika pa ni Rene. Sabi naman ni Ringo, Kaibigan, wala bang mabibitbit na may kulay na tubig dyan? Sabi ko naman, Sige, hintayin mo ako rito. Pumasok na ako sa loob at naglagay ng 3 long neck ng alak sa sako. Oh, yan muna. Tapos magpahinga kayo ah. Hindi ko pa rin alam kung may mga makakalaban pa tayong aswang sa mga susunod na gabi. Oo, sige. Maraming salamat nito kaibigan. Wika pa ni Ringo at magkakasabay na ang 3 naglakad ng dahan-dahan papalayo. Pagkapasok ko muli sa bahay, ay narinig kong kumakalansing ang tasa sa kusina. Tapos nagsalita si Tingting. Kuya Lino, magkakape ka rin ba? Oo, sige Ting. Padamay na rin ako sa pagtimpla. Salamat ha. Hindi na siya sumagot. Tapos sabay na sila ni Lolo Ino na nagpunta sa sala. At magkakasabay na nga kaming nagkape. Si Rosalia, nasaan? Tanong ko pa sa mga ito. Nasa banyo na Kuya Lino, naliligo. Ayaw niya raw magkape dahil gusto niyang matulog. Ah, okay. Maiksing sagot ko pa at in-enjoy na ang pagpapahinga habang nagkakape. Matapos kong magkape ay naligo na rin muna ako bago pumasok sa kwarto namin ni Rosalia. Nakita kong nakahiga na siya at nakayakap sa isang malaking unan. Dahan-dahan naman akong tumabi sa kanya. Pero nagulat ako noong bigla niya akong yakapin at umunan sa aking braso. Akala ko ay yun lang yun. Pero nagsimulang maglikot ang kanyang mga kamay at namasyal na sa plaza papuntang Kapitolyo. Kaya nag-init na ang gobernador at tumayo ang paninindigan. Narinig ko na lang ang mahina niyang tawa, sabay sabing, I love you, mahal. Tapos agad nang pumatong sa ibabaw ko. Hindi ko na rin naman siya pinigilan pa. Dahil gaya nga ng madalas kong sabihin, hanggat may pagkakataon, iparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Kaya dapat palaging ibigay ang best. Kaya naman,
Sinimulan ko nang ibigay kay Rosalia ang kabuuan ng aking pagmamahal para maramdaman niya na kung mahalaga sa akin ang mga misyon ko sa pagliligtas ng mga tao, ay ganun din siya kahalaga sa akin. Matapos ang mahigit kalahating oras ng pagpaparamdam ng pagmamahal, ay magkayakap na kaming natulog at nakapagpahinga ng maayos. Kinabukasan, pasado alas 8 na ako nagising. Noong kumilos ako at nag-inat-inat, ay nagising na rin si Rosalia. "Good morning, mahal." Wika niya pa na may malawak na ngiti. "Good morning din sa'yo, mahal. Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Hindi ka na unang bumangon sa akin ngayon." Sabi niya naman. "Nagising na ako kanina. Pero paglabas ko, ay tulog na tulog pa sina Tingting at Luluino sa sala. Kaya bumalik na lang din muna ako rito para makatulog pa sila ng mas mahaba. Alam ko namang mga pagod din sila at kailangan ng mahabang pahinga." "Ah, okay." Sabi ko namang muli. "Ibig sabihin, pwede pa ako mag-extend ng tulog?" "Hindi na pwede, mahal. Dahil may mahalaga tayong gagawin habang tulog pa sila." Huwika niya pa nang nakangiti at nagsimula ng mamasyal muli ang mga kamay patungo sa Kapitolyo at doon nangampan niya. As usual, sino ba naman ako para tumanggi sa isang napakagandang dilag na nasa harapan ko? Kinatanghalian noon o pasado alas 10 ay magkakasabay na kaming nagpunta kina Mang Doming para sa paanyaya nilang tanghalian bilang selebrasyon sa kaarawan ni Mira. Nakita kong may dalang bayong si Rosalia. Naroon daw ang regalo niya para kay Mira. Sabi ko naman, "Oh, ano yan?" "Secret. Makikita niyo rin naman ito mamaya kapag binuksan na ni Mira." Sagot pa ni Rosalia. Pagkarating nga namin doon ay si Mira agad ang sumalubong sa amin. "Happy birthday, Mira!" Wika pa ni Rosalia sabay halik sa pisngi nito, tapos nagyakap pa sila. "May regalo ako sa iyo. Pero mamaya mo na buksan ha, kapag nagiinuman na tayo, para makita nilang lahat at mainggit." Natatawang wika pa ni Rosalia. "Uy, maraming salamat dito, Rosalia." Sagot naman ni Mira at tinanggap ang iniaabot ni Rosalia na nakakahon at nakabalot ng gift wrapper. Hindi ko nga alam kung saan nakakulimbat ng pambalot si Rosalia. Lumabas na rin si Mang Doming. "Uy, Lino, mabuti at dumating na kayo. Tamang-tama, kakaluto lang ng nilagang pata ng baboy. Nagpaihaw na rin kami ng liempo para pampulutan." "Nice, ayos yan, Mang Doming." Sagot ko pa sa matanda. Tumulong na nga kami sa paglalagay ng mahabang lamesa sa labas ng bahay at sinimulan na ang paglalagay ng mga pagkain. May suman, biko, soft drinks, kanin at 2 putahing ulam. Iyon nga ang inihaw na liempo at isang malaking kaldero ng nilagang pata. Bali 3 pata raw ang binili nila para magkaroon pa ng sobra at may maiuwi pa kaming pang-ulam sa kinagabihan. Pasado 1:00 ay nagiinuman na kami nang makarinig kami ng yabag na tumatakbo at humahalinghing na kabayo. Naramdaman ko rin naman agad ang aura ng mga tropang taga-Balete. Napasabi na lang si Tingting, "Naku, Mira, may party crasher ka." "Ha? Sino?" tanong naman ni Mira. Nakayuko na lang ako at natatawa nang biglang lumitaw sa harapan namin sina Rene, Ron, Ringo at Clea. "Pakain!" Nakangiting wika pa ng 4. Sabi naman ni Mira, "Hala, Lino, anong ipapakain ko sa kanila? May timplang toyo at suka ang inihaw. Tapos ang nilaga naman ay may asin." Sabi naman ni Ringo, "Mira,
ayos na sa amin yung inihaw na karne. Tapos yung biko, suman, tsaka alak. Napangiti na lang si Mira at sinabing, "Hay, mabuti naman at pwede pala sa inyo ito. Pasensya na ha, hindi ko naisip na darating kayo kasi umaga ngayon." Sabi ko naman, "Teka, oo nga pala, bakit kayo nakalantad ng ganito? Paano kung may dumaan ng mga tao? E di nakita nilang may kainuman kaming kapre at mga tikbalang." Sabi naman ni Rene, "Ay naku Lino, nakalimutan mo na ba na tikbalang kami ni Ron? Forte namin ang panliligaw ng mga tao. Oh, heto." Nakita kong may binulong na orasyon si Rene, tapos kumumpas sa paligid. Unti-unting naging mahamog ang labas ng bakuran. Para na kaming nasa gitna ng ulap. Wala na nga kaming makita pa sa malayo. Oh, ayan na, solve na ang problema. Nakatago na sa paningin ng mga pangkaraniwang tao ang buong bakuran na ito. Kaya walang makakarating dito kahit pasadyain nila. Sabi naman ni Ringo na may dalang 4 na pirasong dahon ng saging. "Mira, handa na kami. Dito mo lagay ang pagkain." Tumayo na rin si Rosalia at tinulungan si Mira na maglagay ng pagkain sa bawat dahon ng saging na inilagay ni Ringo sa lupa. Sa lupa lang din kasi sila umupo. "Ah, Mira, yung may kulay na tubig, nasaan?" Wika pa ni Ringo. Napalingo naman sa amin si Mira, sabay sabing, "Lino, ano yung may kulay na tubig?" Sabi naman ni Tingting, "Bigyan mo ng toyo yan. May kulay na tubig yun, di ba?" Sabi ko naman, "Hindi, alak ang ibig niya sabihin." "Ilan?" Tanong pa ni Mira. Nakasenyas naman si Ringo ng 3. "Ha? 3 bote?" Nakangiti naman at tumango sina Rene, Ron at Ringo. Kumuha na nga ng 3 longnik ng alak si Mira sa loob ng bahay at ibinigay sa 3. Nagsimula na nga ang masayang selebrasyon ng kaarawan ni Mira. "Oh, Mira, buksan mo na ang regalo mo." Wika pa ni Rosalia. Kinuha naman ni Mira ang bayong sa ilalim ng lamesa at inilabas ang kahon. Tapos dahan-dahang pinunit ang balot. Pagkabukas ng kahon ay tumambad sa amin ang 9mm pistol na stainless. "Wow, ang ganda naman nito Rosalia at mukhang bagong-bago pa talaga." Sabi naman ni Rosalia, "Hindi yan bago, nagamit ko na yan. Pero kalaunan kasi ay napag-isip-isip ko na mas kailangan ko ng malaking baril dahil mababangis na aswang ang nakakaharap namin. Kaya mas mabuting ikaw na ang magmay-ari niyan para may proteksyon ka rin para sa sarili mo. Sinamahan ko na rin yan ng 1 box na bala para may magamit ka sa pag-iinsayo." "Maraming salamat talaga Rosalia. Gustong gusto ko ito." Wika pa ni Mira. Tumayo naman bigla ang 4 na tropang balete. Nauuna si Clea. "Kami rin Mira, may regalo kami sa'yo." Wika pa ni Clea. Sabi naman ni Tingting, "Eh nasaan? Pare-pareho naman kayong dumating na walang bitbit, di ba?" Ngumiti lang si Clea sabay sabing, "Halika Mira, tumayo ka at tanggapin ang regalo ko." Kahit nag-aalangan ay tumayo na rin si Mira. Lumapit si Clea sa tenga ni Mira at may ibinulong. Nakita naming lumawak ang ngiti ni Mira at tumatango. Tapos ibinukas ni Mira ang kanyang 2 kamay. Ipinatong naman ni Clea ang 2 kamay niya sa nakabukas na palad ni Mira. Tapos bigla iyong nagliwanag. Saka yumakap si Mira kay Clea at naluluha pa. Sabi naman ni Tingting, "Binigyan ka lang yata ng nagliliwanag damog ni Clea eh. Naiyak ka naman agad." Hindi na sumagot si Mira at makikita ang galak sa mukha dahil tumutulo pa nga ang luha. Tapos bumalik na si Clea sa pwesto niya at nagpatuloy sa pagkain. Sumunod naman ay si Ringo. Pinaglapat niya ang kanyang 2 kamay.
Tapos noong bumukas ay may isang maliit na batong kulay violet ang naroon. Mira, salamat sa masarap na pagkain. Ito ang regalo ko sa iyo. Ang batong iyan ay magbibigay ng magandang kalusugan sa iyo at sa magiging anak mo. Hanggat nasa loob iyan ng inyong pamamahay. Pero kung gusto mong gawing pera, ay pwede mo iyang ibenta. Isa iyang batong ruby na may malaking kapalit na halaga sa pera ng mga tao. Salamat, Ringo. Wika pa ni Mira at yumuko. Sumunod naman sina Rene at Ron. May binunot silang pareho sa kanilang buhok. Tag-iisang kulay ginto na manipis na buhok. Pinagsama ni Rene ang dalawang buhok at binuhol. Mira, alam kong hindi mo pa ito mapapakinabangan. Pero siguradong magugustuhan mo ito pagdating ng panahon. Kapag nanganak ka, ilagay mo ito sa loob ng una ng iyong sanggol. Mawawala na ito ng kusa kapag nauna na ng bata ang unan niya. Pagbibigay ito ng kakayahan sa sanggol na maging maliksi at mabilis tumakbo. Salamat sa inyo Wika pa ni Mira, tapos bumalik na sila sa kanilang mga pwesto. Nagsalita naman si Alfred. Mira, bakit may binabanggit silang sanggol? Hindi mo ba sinabi sa kanila na may sakit ka sa matres? Kaya hindi tayo magkakaanak? Nakita kong tumutulo ang luha ni Mira habang nakatingin kay Alfred. Alfred, mahal ko. Magkakaanak na tayo. Ginamot na ni Clea ang diferensya ko. Sa susunod daw na may mangyari sa atin, ay siguradong magbubuntis na ako. Mahiwagang enerhiya ang ibinigay ni Clea sa akin para gamutin ako at bigyan ng malusog na pangangatawan. Nakita kong naluha na rin si Alfred tapos nagyakap silang dalawa. Kami naman na mga nakamasidlang ay naluluha rin at nagagalak para sa kanila. Sabi naman ni Lolo Ino, ngayon Mira, alam mo na ang benepisyo ng pagkakaroon ng mga kaibigang elemental. Tumango naman si Mira. Si Alfred naman ay agad tumayo at pagkabalik, pasa na ang kahon na may mga longnik ng alak sa loob. Inilagay niya iyon sa harapan ng tatlo at sinabing, maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Pulutan, anong gusto nyo? Sabi naman ni Ringo, kaibigan, gusto ko yung karne na nasa nilaga. Hugasan mo lang, tapos ipatong mo doon sa ihawan para maging inihaw. Gusto ko yun. Oo naman, walang problema. Wika pa ni Alfred at masayang masaya na kumuha ng pampulutan ng mga barako. Si Clea naman ay dinalhan pa ni Mira ng isang mangkok na biko at 3 pirasong suman. Iyon lang naman kasi ang kinakain ni Clea. Nagpatuloy pa ang aming masarap na inuman. Kampante rin akong uminom ng marami dahil ayon pa nga kay Rene na nakakubli ang kinaroroonan namin at hindi mararating basta-basta ng mga pangkaraniwang tao o kahit pa ng mga aswang. Noong papalubog na ang araw ay nagpaalam na kami na uuwi. Agad namang naglagay sa isang kaldero ng ulam si Mira. Tapos inilagay rin niya sa bayong para madaling mabitbit. At si Lolo Ino na ang nagdala noon dahil hindi naman siya masyadong lasing. Lino, maraming salamat sa pagpunta niyo Wika pa ni Mang Doming, ganun din si Alfred. Si Mira naman ay nagpapasalamat din habang hindi maalis-alis ang mga ngiti sa labi. Nagpasalamat din sa pagpapakain sa kanila ang 4 na mga taga-balete. Tapos sa isang iglap ay bigla na lang nawala. Nawala na rin ang hamog na bumabalot sa paligid ng bakuran ni Mang Doming. Matapos makapagpaalam ay umuwi na nga kami. Pasado 7:00 ay kumain na kami ng hapunan. Isang hapunan na walang iniisip na problema o kalaban. Para lang kaming normal na pamilyang nagkikwentuhan tungkol sa dinaluhang kasiyahan. Paminsan-minsan ay nakakamiss din pala maging normal. Matapos makakain
ay ako na ang nagpresentang maghugas ng mga plato. Si Tingting naman ang nagligpit at nagpunas ng lamesa. Lasing na lasing kasi si Rosalia. Kumain nga lang iyon ng kaunti at pumasok na agad sa kwarto para matulog. Matapos kong makapaghugas, ay nagtimpla kami ni Tingting ng kape at tumambay sa labas habang kasama si Lolo Ino. Pasado alas 9 ay pumasok na rin ako sa kwarto namin ni Rosalia. Mahimbing na ang tulog niya. Hindi na nga namalayan ang pagtabi ko sa kanya. Hinagkan ko lang siya sa noo tapos natulog na rin ako. Bandang madaling araw nang maramdaman ko ang presensya ni Kitaro. Kaya gamit ang isipan ay nagsalita ako. Kitaro, ikaw ba yan? Nasa labas ka ng bahay? Sumagot naman siya. Oo Lino, lumabas ka rito dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Dahan-dahan na akong bumangon para hindi maistorbo ang tulog ni Rosalia. Nadaanan kong naroon pa rin natutulog sa sala sina Tingting at Lolo Ino. Bihira naman kasi matulog si Lolo Ino sa kwarto niya. Mas presko raw kasi sa sala kaysa doon sa kwarto. Pagkalabas ko ng pintuan ay nakita kong naroon si Kitaro nakatayo ng tuwid. Umupo ako sa upuan malapit sa kanya. Kumusta ang lakad mo, Kitaro? Malinaw na ba sa iyo ngayon ang lahat? Oo Lino, tama ka. Nagkakagulo nga sila roon. Ang mag-ina ko, nakita mo? Oo Lino, dinalaw ko rin sila para makausap si Nashka. Galing ka na pala doon? Bakit hindi mo pa sila dinala dito? Tara, isama mo ako sa Abalon. Kunin natin ang mag-ina ko. Lino, hindi mo ba naisip na mas manganganib ang anak mo kung narito siya sa mundo ng mga tao? Kaya mo ba siyang bantayan sa lahat ng oras? O iiwanan mo lang din siya sa mga magulang mo? Oo. Iiwanan ko din siya kina mama kapag pupunta ako sa misyon. Pero plano ko naman na pasamahan siya kay Rosalia. Hindi magandang ideya yon Lino. Isipin mo, kaharian ng Astra at kaharian ng Abalon ang maghahanap sa anak mo. Sa tingin mo, sapat na proteksyon si Rosalia para hindi mapahamak ang anak mo? Biglang nawala ang antok ko sa mga sinabi ni Kitaro at nagsimula na akong mag-isip. Tama naman kasi siya. Hindi rin naman pwedeng dalhin ko ang anak ko sa mga lakad ko. Di parang inihatid ko na rin siya sa kuta ng mga kalaban. Sinagot ko naman si Kitaro. Anong gagawin ko, Kitaro? Saan ko siya iiwan para maging ligtas? Huwag kang mag-alala, Lino. Ginawan ko na ng paraan. Inilipat ko sila sa lugar. Kasama nila ngayon si Nashka. Ligtas sila sa lugar na iyon at walang nakakaalam sa bahay na iyon maliban sa akin at sa aking ina. Kaya walang magsasabi sa paksyo ng Reyna kung nasaan ang mag-ina mo. Tapusin mo muna ang mga kalaban mo rito ng mga aswang na sindikato. Saka natin planuhin ang susunod na gagawin sa mag-ina mo. Sige na Lino, bumalik ka na sa pagtulog at bukas mo na planuhin ang sunod mong misyon na gagawin. Naisip kong magaling ang ginawa ni Kitaro. Mas ligtas nga naman ang mag-ina ko kung doon sa mundo ng mga engkanto kaysa dito sa mundo ng mga tao na napakarami pang nagkalat na mga pangkaraniwang aswang at aswang na miyembro ng sindikato. Salamat, Kitaro. Siya nga pala, mananatili ka na ba sa katawang iyan? Hindi ka na papasok sa katawan ko bilang espiritual na nilalang? Hindi na muna, Lino. Mas maigi na itong ganito para dalawa tayo na magkahiwalay na lumalaban. Mas matutulungan kita. Hindi mo na rin naman ako kailangan dyan sa loob mo dahil may malakas ka ng espiritual na kapangyarihan. Ramdam ko ang malakas na boltahe ng kidlat, kyanite at ng sinukuan. Mahigit pa yan sa sapat na kailangan mo. Sige Lino, doon na muna ako sa balete magpapalipas ng oras. Balitaan mo ako kapag meron ka ng nabuong plano at kakailanganin mo na ako. Oo, sige Kitaro. Maraming salamat. Sagot ko pa sa kanya at muli na akong pumasok sa loob ng bahay at ipinagpatuloy na ang pagpapahinga.
Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 199. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.